Mapapansin niyo mga kabansa, na wala na sa sariling katinuan. Ha? Can you imagine? Hindi niya alam yung reenacted budget. Ang gusto raw natin ay shutdown ng government. Aba, nasaan yung talinong pinakita niya sa amin nung sinusuportahan namin siya sa protesta niya sa Comelec? Ha? Nawala ho. Ibang-iba ito eh. Parang may sapi, no? Parang nasapian lang kung ano. Hindi, wala na hong institutional memory itong presidente natin. This president and his family is in a state of panic. Desperado na ho sila dahil miski na anong gawin nila, it seems they can no longer win the hearts and minds of the Filipino. And this is not because of any force destabilizing them. They have succeeded in destabilizing their own rule because of their corruption, because of their abuse, and because of their malgovernance. Yan ho, wala na hong institutional memory akong makita rito Opo. kay Bongbong Marcos Jr. Po. Nabanggit niya sa isang panayam sa kanya during campaign noong 2022 presidential elections. Nabanggit niya, and I quote, ni Marcos Jr., "I do not believe and I do not indulge in negative campaigning." Itong mga banggit niya, itong mga binanggit niya sa kahapon sa kick-off, kumbaga ito ba ay nagpapakita na sa kanyang tunay na kulay na yung mga salita niya noon ay ano lang, kumbaga parang wala siyang paninindigan, taliwas talaga yung kanyang nagiging pag-uugali, Kado? Presidente Marcos Jr. ay tumalikod na sa kanyang mga dating prinsipyo. Alam nyo ba na kaibigan namin yan, ni Camentong, kaibigan namin yan. Nagmi-meeting kami dyan nung nadaya siya ni Leni Robredo. In fact, ang pruweba ko niyan, 3 Pasko, nagpapadala siya sa amin ng isang bayong ng mga produkto na galing sa Ilocos Norte. Nagugulat nga ako, naalalaman yung address ko eh. Ha? Kaibigan ho namin si Bongbong Marcos. Kinampanya ho namin si Bongbong Marcos noong 2016. Ang ticket po na dinala namin noon, Duterte Marcos. Kinampanya namin sa pagkapangulo. Ang ticket na dinala namin, Marcos Duterte. Ang pinagtataka namin ay, of course, after the elections, nabudol tayo. Alam naman natin, nabudol-budol tayong lahat. At kami lalong nagulat pagdating ng, tandaan nyo itong date na ito, February 2, 2023. Yan po ang araw na napirmahan ang 4 additional sites sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yan ho ang 180-degree turn ni Marcos Jr. sa kanyang mga prinsipyo. Mula ho noong February 2, hindi na ho niya naisip ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Bakit ko nasabi yun? Ang una niyang tinalikuran, bukod sa mga supporters niya, mga kabansa, ay ang economic aid na dapat manggaling sa China to the tune of 23 billion US dollars. Yan po sa accommodation na ginawa niya sa mga Amerikano ay hindi na ho makapasok sa Pilipinas. In fact, anong pruweba ko niyan? Ang pinakasimpleng pruweba ko niyan ay wala pa po sa 10% ng Chinese tourists
ang nakarating sa Pilipinas mula noong February 2, 2023. From 2017 to 2019, ang total Chinese tourist po na nakarating sa atin dito na nagdala ng $1,000 bawat isa at nag-empleyo ng 2 Pilipino sa bawat isa sa kanila ay 4 million. 4 million. 1 million in 2017, 1.3 million in 2018, and finally 1.7 million ng 2019. Last year po, 267,000 lamang ang tourist na nakapasok mula sa China. Bakit? Ay kinutahan ho ni Marcos Jr. So kung kayo'y nagugutom mga kabansa, kung ang bansang ito ay hindi makaharap sa inflation, kayo ho ang unang binasura nitong Pangulong ito. Wala na ho itong pakialam kung hindi makipagsayaw sa isang banyagang bansa. At kung ano na lamang ang sabihin sa kanya, yun na lamang ang kanyang gagawin. Mapapansin nyo mga kabansa, na wala na sa sariling katinuan. Ha? Can you imagine? Hindi niya alam yung reenacted budget. Ang gusto raw ng natin ay shutdown ng government. Aba, nasaan yung talinong pinakita niya sa amin nung sinusuportahan namin siya sa protesta niya sa Comelec? Ha? Nawala ho. Ibang-iba ito eh. Parang may sapi, no? Parang nasapian lang kung ano. Wala na hong institutional memory itong presidente natin, Agmar. Kaya wag na kayong umasa of any signs of consistency. This president and his family is in a state of panic. Desperado na ho sila dahil miski na anong gawin nila, it seems they can no longer win the hearts and minds of the Filipino. And this is not because of any force destabilizing them. They have succeeded in destabilizing their own rule because of their corruption, because of their abuse, and because of their malgovernance. Yan ho, wala na hong institutional memory akong makita rito Opo. kay Bongbong Marcos Jr. Po.